Hello mga ka-greet, ngayon po ay nagpa-harvest nga po tayo. Nagkakarga tayo ng hinarvest natin na talong na Calixto F1. Tinabas natin nung July 29, 2023. Kaya po natin tinabas kasi masukal na masyado. Marami ng baging, tapos mahaba na yung mga tangkay. At nahihirapan na rin yung puno, no? So instead na magpalinis pa ako, magpadamo, hindi na po, tinabas ko na lang po. Nag-iwan lang ako ng mga 12 to 16 inches from the ground. Tapos ngayon po malalaki na agad yung talong kasi nga po ito ay pure organic fertilization method. Gamit po natin ang Everlast organic fertilizer. So malayo po ang pagkakaiba, no, kapag organic ang gamit mo as compare mo sa synthetic fertilizer. Tandaan niyo po, ito po ay zero synthetic fertilization method. So hindi po tayo gumagamit ng synthetic dito. Ang advantage po nito ay nananatiling maganda, sariwa yung talong at hindi mo kinakailangan na mag-spray ng mga fungicide kasi nga hindi po nagkakaroon ng sakit ng mga fungal infection, hindi po nagkakaroon ng mga bacterial infection yung puno, kaya po mas matibay. So yun, ngayon po is August 31, halos eksaktong 1 month nung tayo ay nagpatabas. Ang taming tanong po doon at saka marami rin ang naniniwala doon sa sistema na ginawa natin at marami rin na hindi naniniwala. Pero ang overall assessment po ko po dito ngayon is very successful. Number 1 kasi is sumariwa po yung talong, tapos naging uniform yung bunga, at naiwasan po yung mga fruit borer, shoot borer. Ayaw na ng shoot borer at ng fruit borer kapag yung pangalawang sibol na. Kaya po hindi po kami masyadong na problema rito. Actually, hindi po kami nag-spray ng insecticide prior sa mga pag-harvest namin. Unlike before na nakailangan mag-spray ng para sa uod kasi nga po inatake ng inatake. So, yun doon sa mga nagsasabi po dati na mali yan, bawal ganito, dapat hindi mo ginawa yan. Sa ngayon po napatunayan ko na talagang the best yung ginawa ko. Pero ito po ay mangyayari nga lang tulad ng sinasabi ko kapag pure organic fertilization method ang ginagawa ninyo. So kung paano po ginawa yung pure organic fertilization method, nandyan po sa ating vlog. Punta lang po kayo sa Noel Agri TV, tapos pasyalan nyo po yung mga video natin dyan. So pag may nakita kayong picture ng talong, most probably yun na po yun. Makikita nyo po dyan, nag-start po tayo ng March, grabe ang alikabok. Tapos ginawan ko na lang po ng patubig. Sa bawat tudling, nagpapatubig ako. Prior sa pagtatanim, tinanim ko po sa mga gilid. So pagkatanim ko sa mga gilid, dinaanan ng tubig. So madali lang po magpatubig. Madali lang po magdilig. So para around 3 minutes lang hanggang doon sa dulo. Tapos nyo na po magdilig ang isang daanan ng tubig. Yung tinatawag na tudling. So afterwards, doon po nagpadaan na po tayo ng mga rotivator doon sa gitna. Yung tinatawag natin na traktor, yung hand tractor po. O yung tinatawag na bed maker. At yun na, presto, nagkaroon na po ng parang bed na po yun. So, kung gusto niyo pong matutunan yung protocol, puntahan niyo lang po yung ating mga demo, yung ating mga video, yun po, matututunan niyo po yan. Kung tinatanong niyo po kung ilang beses ako nag-spray ng bioenzyme, 2 beses po simula nung magkaroon po ng first rotivate, tapos yung bago po magtanim, nag-spray po tayo ng bioenzyme. Yun po yung nagpalakas po ng lupa kung bakit hindi po nagkakasakit yung mga talong ngayon, mas matibay, mas maganda. At ito nga po, after po na tinabas natin, this is the first time na may gumawa ng ganyan. I think sa Malawakan, no, almost 3 hectares ng talong, ganyan po ang ginawa ko, tinabas ko lahat. At ngayon po yung 3 hectares ng talong na yan ay nagbibigay po sa akin ng magandang bunga at magandang income. Kaya po doon sa mga gustong matuto niyan, ay pakipollow nyo lang po, no, kasi marami tayong videos, hindi ko po lahat maibigay sa inyo yung link. Punta lang po kayo dyan sa ating video ng Noel Agri TV at hopefully matutulan niyo po yan. So ang key factor na nangyari po dito is yung paggamit natin ng organic, yung purong organic at matibay sa halaman. Hindi katulad ng synthetic fertilizer na pwedeng tumanda agad yung halaman mo. Sa organic po matindi, maganda, sumasanga pa siya. So parang ang nangyari sa kanya, naging yung mga puno na mga malalaki, naging tulos niya at the same time, doon na rin po nagsasanga, doon na rin po nanggagaling yung mga magbubulaklak na mga sanga, magbubunga na mga sanga. So ngayon po, malago na po ulit yung talong at dire-diretso na po ulit ang pag-harvest natin. So hopefully, mga 2 to 3 months po ay magraraton ulit tayo. Magpapalagay ulit tayo ng organic fertilizer. So unang lagay pa lang po natin ng organic fertilizer halos, o mga nasa pangalawa, simula po nung nagtanim,
Naglagay tayo ng paupo, tapos naglagay po tayo ng mga 30 days. So, napakatipid. Hindi ka nag-aabono ng synthetic fertilizer. Hindi ka rin masyado nag-i-spray kasi nga po matibay. So, yung polymer fertilizer lang na Probayo, yun lang po yung umaalalay dito. So, yun po yung ating update sa inyo for today. Para sa mga kaalaman ng mga magtatalong at saka ng mga farmers, ay dagdag kaalaman naman po nito. Kung may maganda po kayo na pulot, pulutin nyo po. At kung may hindi kayo nagustuhan, edi gumawa po tayo ng sarili nating mga diskarte at i-share din natin para makatulong din po sa ibang mga farmers. Yun po ang pinakamaganda ngayon. Magtulungan po tayo mga farmers para sa ikaulad ng ating agrikultura ang Pilipino. Thank you very much mga ka-agrit. Lahat at tandaan sa ating munting channel, Will Agri TV, Farmers Ambida.